dakilang biyayang pangako niyang sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Araw ni Santo Padre Pio, tayo nagpapasalamat sa Diyos na tinipon ulit tayo ni Jesus upang samahan siya sa pag-aalay ng kanyang sarili sa Ama at upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng misang ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa at Santo Padre Pio ay mag-alab sa iyong pag-ibig, ano pat linisan nila ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanilang pagdalangin, kami naway tumahak sa iyong langdasin at makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Booz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Booz. Nilapitan ni Booz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae.
Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan, mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo, nakakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa anak na bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao
at sa kanyang mga alagad. Ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Magsiupo ang lahat. Kasama ko si Father Oka Andal, ang rektor at parish priest ng National Shrine of Santo Padre Pio, upang magpasalamat sa inyo na napakarami na mga nagsisimba sa araw na ito, araw ni Santo Padre Pio. Kahit maulan, matraffic, napakarami natin ngayon. Palakpakan natin ang Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa mga benefactors natin, James and Mel Silva, Mrs. Divine Presnido at Pamilya, Rene and Ellen Lantin, at mga mass offerers sa umagang ito, ang healing mass ni Santo Padre Pio. Tuwing 23rd ng buwan, pakatandaan ninyo and make an appointment. Every 23rd of the month, tuwing alas 9, meron tayong healing mass. Kung kaya't itong ginagawa natin ngayon ay pagpasalamat natin sa Diyos sapagat binigyan tayo ng isang santo. Maliban kay Santa Rosa, sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan, si Santo Padre Pio, na siyang dahilan ng pagpunta natin dito sa National Shrine of Santo Padre Pio dito sa lalawigan ng Batangas. Ang buhay ni Santo Padre Pio ay isang bukas na aklat na nagpapakita ng kababaang loob. The life of Saint Padre Pio is a life of humility, faith, and faithfulness to the will of God. Yan si Santo Padre Pio. At ang ebanghelyo natin ngayon mula sa ebanghelyo ni San Mateo ay tila'y isinulat para sa kaniyang pagkatao at misyon. Sa ebanghelyo, binalaan tayo ni Jesus, lalo sa mga tao, mga eskriba at mga pariseyo.
Sila ay umuupo sa upuan ni Moises. Nagtuturo ng batas, ngunit, pakatandaan ninyo, hindi naman sinusunod ang kanilang sinasabi. Tila'y pakitang tao lamang. Mga nakikita sa labas, pero sa loob tila'y ibang pagkatao. Yan ang mga Pariseyo, mga eskriba. Ito ay kabaliktaran ng buhay ni Santo Padre Pio. At tila'y hinaghangad ng kapurihan o pagkilala si Santo Padre Pio. Ang buhay ni Santo Padre Pio, we say, it's a hidden life. Bilang isang pare, bilang isang nagpahayag ng biyaya ng Diyos, ayaw niya na maging tanyag. Bagamat binigyan siya ng Diyos ng natatanging biyaya tulad ng stigmata. Ang ibig sabihin, nakibahagi sa sugat ni Jesus. Kung kaya't ang kamay niya bilang pare ay may sugat, tulad ng sugat ni Jesus. Ang tagiliran niya at ibang bahagi ng kanyang katawan, iyan ang stigma. At hindi niya inaring yun ay pamamaraan upang magyabang siya. Ito ay nangyari noong September 20, 1918. At dinala niya ang sugat ni Jesus sa kanyang katawan sa loob ng 50 years. Saint Padre Pio suffered for 50 years the stigmata, the wounds of Jesus. Sa biyaya ng Diyos, biniyayaan siya ng napakalaking biyaya na tinatawag natin pagpapagaling. Kakayanan basahin ang isip ng tao na natili siyang mapagpakumbaba. Hindi tulad ng sa Ebanghelyo, mga eskriba at mga Pariseyo. The Lord has given Saint Padre Pio that gift of humility, that gift of healing, gift of studying, seeing the mind, and faithful with humility. Ikinahiya niya ang stigmata at kung maaring takpan niya at itago niya ito, sapagkat ang tao ay pupuntahan siya at hindi si Jesus, yun lamang kanyang stigmata. Hindi niya ito itinuring na tanda ng kanyang kabanalan. Ngunit isang regalo at krus na tinatanggap mula kay Jesus. Sabi ni Jesus, ang sino man nagmamataas ay ibababa, at ang sino mang nagpapakababa ay itinataas. Ito ang buod ng buhay ni Santo Padre Pio. Siya ay nagpakumbaba. Siya hindi naghangad ng posisyon sa simbahan. Naglingkod siya sa kanyang mga kapatid bilang isang simpleng pare. Ginugol niya ang kanyang oras sa paglilingkod sa loob ng pagpapakumpisal, pakikinig ng kasalanan ng mga tao at pagbibigay ng pagpapatawad sa ngalan ng Diyos. Hindi siya nagmamadali. Binibigyan niya ng oras ang bawat kaluluwang lumalapit sa Kanya. Pakatandaan ninyo, hindi siya nagmamadali. Marami sa atin ngayon nagmamadali, ngunit hindi na kita ang kahalagahan ng kapwa-tao. Ang ibig sabihin nito, sabihin natin sa loob ng misa, mamaya pag sinabi ko, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan, make sure to see the face of your neighbor. Ang katabi mo, tingnan man mukha, rather than para tayong di mo nakita ang mukha niya. You fail to see the goodness of the person beside you. Malay mo, last time mo na itong katabi mo, yung pala ay isang taong napakahalaga sa lipunan. Yang palang taong iyon ay may dinadarna maraming mga healing, pains, dumadanas ng puot ng puso. Mamaya,
pag sabihin ko, let's offer the sign of peace, look at the face, the eyes of the person. Sapagat ang mata ay ang bintana ng kaluluwa. The eyes is the window of the soul. Kung ibig natin maging tulad ni Santo Padre Pio, looking at the soul, mamaya, simpleng experiment natin, tingnan mo, the beauty of God seen in the person, in the face of the person. Isa sa pinakatampok na katangian sa buhay ni Santo Padre Pio ay kapangyarihan niyang pagpapagaling. Kung kaya't ako'y natutuwa sapagat tuwing 23rd of the month, marami tayong mga naka-wheelchair. Maraming may sakit kasama natin ngayon. Maraming tao ang lumalapit sa Kanya na may karamdaman sa katawan. Sa pag-iisip, sa kaluluwa. Pakatandaan niyo ang tatlong ito. There are so many who are sick physically, mentally, emotionally, and spiritually. Ang number one sakit natin sa Pilipinas, mental health. Marami dito sa atin sa lawigan ng Batangas, ulat sa akin ng mga pulis, suicide. Sapagat hindi marunong makipag-usap tao sa tao at lulong, adik sa computer. Mental health. Ito ay report sa akin dito sa lalawigan. Ang mga taong ito nagpapatunay ng tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa sarili, kundi sa Diyos nang gumagamit ng kababaang loob tulad ni Santo Padre Pio. Siya ay naging instrumento ng pagpapagaling, hindi para sa sariling katanyagan o kapurihan, hindi. Upang ipakita ang awa at kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pagpapagaling na ito ay nagbibigay daan sa maraming tao na manumbalik sa pananampalataya at magbalik loob sa Diyos. Kung kaya't maraming pumupunta sa Padre Pio. Inaantay ba ninyo ang healing session? Oo. Sapagat mamaya, bibigyan kayo o ibibigay sa inyo ang pagbabasbas ng arsobispo, ang healing oil ni Padre Pio. Ngunit, pakatandaan ninyo, may mga ginagamit si Padre Pio upang mabigyan tayo ng lunas. Dito sa Santo Padre Pio tuwing 23rd of the month, pakatandaan ninyo, meron tayong counseling, spiritual direction, confession, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental check-up, eye check-up, acupuncture. Sasabihin mo, Archb, napakasakit ang ngipin ko. Padre Pio, pagalingin mo ako. Sandali lang, magpadintista ka. Sapagkat walang mangyayari sa iyo, hindi ang bubunutin ni Santo Padre Pio ngayon, ang ngipin, umalis ka na ngayon. Hindi. Tutulungan tayo. Panginoon, problemado ako sa aking anak. Pwede ba? Pakinggan mo ako. Sandali lang. Meron tayong mga spiritual directors, mga volunteers, napapakinggan ka. At alam niyo po, sa ilang buwan ng programa ni Father Oka at mga kaparian, number 1, psychological doctors, counselors. Maliban sa mga medical doctors, ayon sa data namin, maraming ibig ipahayag, sabihin, ang puot ng nasa sa loob, ang sama ng loob, na kung hindi ba ilalabas,
at mayroong isang taingang makikinig, walang mangyayari kahit araw-araw kang pumunta dito. You need somebody, a listening ear. Kung kahit ako'y nagpapasalamat sa mga grupo, ang sinabi kong programa ng Padre Pio ay hindi guni-guni, totoo. Kung kahit ako'y nagpapasalamat sa Archdiocesan Lipa Emergency Response Team. Nagpapasalamat ako sa Diabetes Philippines Batangas Chapter, yung may mga problema sa sugar, sa diabetes, meron tayong mga doktor. Volunteer doctors, ang ating legal counselors, St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, retired social workers at volunteers na mga social workers, ang Philippine Mental Health Association of Lipa, Archdiocesan Family and Life of Lipa, na kung saan marami sa kanila ang family counselors, certified acupuncturists, volunteer dentist. Meron tayong 3 dental chairs at maraming salamat sa mga nagbigay, at an optic outlet corporation sa mata. Meron tayong 50 eyeglasses for free. Ang lahat na serbisyong ito ni Santo Padre Pio ay libre. At kinakailangan makita natin na hindi lamang Santo Padre Pio lamang. Maraming pamamaraan si Santo Padre Pio na nagiging kamay niya, nagiging galamay niya, nagiging tainga niya, nagiging bibig niya. Yan si Santo Padre Pio. Sa araw na ito, tinatawag tayo ni Jesus na turuan maging humble. Huwag natin hanapin ang kapurihan ng mundo. Bagkus, hanapin natin ang kapurihan na nagmumula sa Diyos. At sa pamamagitan ng Diyos, ginagamit ang mga tao upang maiparating ang biyaya ng Diyos. Maging mga alipin tayo ng paglilingkod. Pahalagahan natin ang paglilingkod kaysa pagiging pinaglilingkuran. Mag-aral tayo kay Santo Padre Pio ng tunay na lakas na nasa pagiging mahina sa mata ng mundo ay ang tunay na kayamanan ay pagkakaroon ng malinis na puso. Ang tunay na kapurihan ay ang pagiging tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sa pagtatapos ng aking humiliya, ipanalangin natin sa ating Diyos, sa pamamagitan ni Santa Rosa at Santo Padre Pio, na pagkalooban niya tayo ng kababaang loob upang masunod ang kanyang kalooban. Pasalamatan natin ang Diyos na tayo tinipon. At itong Diyos natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay handang pagilingin tayo at buuhin uli sa kanyang pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa misang ito, Healing Mass of Saint Padre Pio. Tumahimik sandali at magnilay. Magsitayo po ang lahat. Meron tayong isang ama sa langit ay isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos
Naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pagaanin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamta nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yung mga hindi pa nakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapalang mo, handa ng bawat puso ang ating ibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin ng ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunitan namin ang dalagig Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kami ikinagagalak ang mga alay ng banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong Ama ng minamahal, ang kabanalang iyong taglay, ang hagad mong kamti ng tanan, ito ang pinanggagalingan namin ngayon lilingon, dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkainumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu-Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Donis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paano tayo mangungumunyon? Ano ang tamang pamamaraan ng pangungumunyon? Lalapit kayo sa pare o sa Eucharistic ministers natin. Dalawang pamamaraan, maaring nakatayo lamang o nakaluhod. Maaring sa bibig, isusubo ng pare o Eucharistic ministers, ilalabas natin ang ating dila, o kaya'y sa kamay, ang kanan ay nasa ilalim ng kaliwa at kukunin natin ang kaliwang kamay at isusubo sa sarili natin. Sasabihin ng pare, katawan ni Kristo, at isa lamang ang sagot natin, Amen, nang ibig sabihin, naniniwala ako, I believe. Ang ibig sabihin, tinatanggap ko ngayon si Jesus, malinis ang puso ko, nakapagkumpisal, hindi ako kasal sa sibil, kasal ako sa pare, kung kaya tatanggapin ko ngayon si Jesus. Amen, naniniwala ako. Matapos tanggapin si Jesus, hindi na kinakailangan magbow pa tayo dito. Ilan sa atin pa komunyon, hindi na. Sapagkat nasa iyo na si Jesus. Bakit magbabaw ka pa dito? Nasa iyo na si Jesus. Ilan sa atin magje-genuflect pa? Kanino? Nasa iyo na si Jesus. Sinabi mo, Amen, I believe. Matapos mangumunyon, huwag nang magbow sa santo, huwag nang mag-genuflect sa Blessed Sacrament, sapagat tinanggap mo na si Jesus. Babalik ka na sa upuan, luluhod,
uuupo, magpapasalamat. Huwag na munang buksan ang cellphone. Marami sa atin, patapos mangumunyon, ang unang gagawin, bubuksan ang cellphone. Mali. Magpasalamat sapagat tinanggap mo na si Jesus. Uulitin ko, share this with other people in your family, how to receive proper communion. Nakatayo o nakaluhod, sa pamamagitan ng bibig o sa kamay, amen. At matapos mangumunyon, hindi na kinakailangan magbow pa sa santo o mag-genuflect sa Blessed Sacrament sapagkat tinanggap mo na si Jesus. Babalik ka sa upuan, magpapasalamat, luluhod, uuupo. We thank the Lord for the gift of the presence of God in your life. Hari nawa, walang problema tayo dito sa may problema sa tainga. Wala pa kaming ministry for the poor hearing. Sa mata pa lang kami ngayon. Pero kung marami sa inyo na mag-genuflect pa, magbow pa, Father Oka, kailangan natin ang another ministry for the hearing sapagkat ninaunawaan ang instruction ni Archbishop. Ito po ang tamang pangungumunyon. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po makalimutan, ang Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio po ay nag-aanyaya, lalo na po sa ating mga doctors, medical doctors, dentist, ophthalmologist, psychiatrist, at anuman pong medical association upang tumulong sa free medical services dito sa Pambansang Dambana. Sa September 14 po, ang katulong natin bukod sa Archdiocesan Pastoral Healthcare Ministry ay yun pong Alumni Association ng University of Santo Tomas. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ito
Sila po ay pupunta rito para mag-medical mission. Yun po ang magiging charity activities natin instead of September 23, kasi alam naman natin na September 23, sobrang dami ng tao dito. So imumove po natin yung atin pong medical and charitable works sa September 14 instead of September 23. Kanina po, habang naghuhumilia ang Arsobispo ng Lipa, Archbishop Gilbert, habang ako'y nakikinig sa kanyang humilia, bigla pong nag-flashback sa aking isip yung narrative about the multiplication of bread. Ano ba ang buod ng kwentong yon? Kakaunti ang resources na meron sila. Kaunting piraso ng tinapay at kaunting piraso ng isda. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, because of the generosity of God, yun po ay napadami. Yung kakaunti ay dumami dahil God cannot be outdone with His generosity. Ngayon pong umagang ito, at sa araw-araw na pagdiriwang ng banal na Eucharistia, yan po ay paulit-ulit na nangyayari. Kung pinapayagan natin ang bawat isa sa atin na maging instrumento ng generosity ng Diyos. Masasaksihan po natin sa ilang sandali ang katotohanan niyan sa pamamagitan ng mga katulong natin sa pagpapalaganap ng kabutihan at generosity ng Diyos sa mga tao na naging instrumento para ito ay maging makatotohanan, para maulit ang miracle of the multiplication of bread. Marami po sila. Lahat kayo na naririto ay instrumento ng Diyos para maging saksi sa katotohanan yan. Indeed, God cannot be outdone with His generosity if we allow ourselves na gamitin ng Diyos sa katotohanan ito. At sa ganyang diwa, nais po nating magpasalamat sa inyong lahat na napaka-generous ng inyong time and resources sa pakikilahok sa banal na pagdiriwang, sa atin pong mga overseas Filipino workers at sa mga nasa FB page na tumutulong sa atin araw-araw upang tayo ay ipagdasal, upang ang pambansang dambana ay ipagdasal, at tumulong din materially to continue our operation. Sa lahat po ng mga servers na naglilingkod sa banal na misa for free. Sa lahat po ng mga tumulong para maging posible ang free charitable activities natin ngayong araw na ito. Sa Archdiocese San Lipa Emergency Response or Alert Team headed by Dr. Sister Ana Lisa Balita, sa Diabetes Philippines Batangas Chapter, sa Volunteer Doctors, sa St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation or SALT Incorporated, headed by Attorney Ramel Muria, Volunteer Social Workers headed by Ms. Annie Mendoza, sa Philippine Mental Health Association Lipa Chapter, headed by Ms. Hazel Magpantay at kanyang mga kasamahan, sa Archdiocese of Lipa of Family and Life, headed by Mr. Dennis and Mrs. Portia Orencia, kina Mr. Hipolito Ayran Jr. and Mrs. Myra Ayran, certified acupuncturist at kanilang makasamahan, Dr. Jimbo Plata at kanyang mga kasamahan, yun pong ating dentista ngayon, Optic Outlet Corporation headed by Dr. Girly Luna, Confraternity of St. Padre Pio, NSPP Youth and Scholar ni Pio, sa atin pong mga benefactors, donors and sponsors para sa ating charity work. Ngayon pong buwan, ang ating pong bibigyan ng grocery bags ay ang ating mga PWD. At yun po'y naging posible dahil sa Panghulan family and Mr. Larry Alcantara and family, maraming pong salamat. Sa mga eyeglasses po, sa 50 eyeglasses frames na atin pong ipamimigay ng libre, Mr. Reginald and Miss Laika Pesa and family, Mando and LB Lutong Bahay, marami pong salamat. Sa mga donors po ng ating pagkain, Mr. Reginald and Miss Laika Pesa and family para po sa ating feeding, Miss Merlinda Apolinario Marfa, Creamline Ice Cream,
Gardenia Bakeries, care of General Tristan Quizon and Mr. and Mrs. Rolen and Juliet Orquia, Monde Nissen Corporation. Maraming pong salamat. Sa medical equipments po natin, sa atin pong donors ng weighing scale, Miss Charisma Alilio, sa atin po, ganun din po, Miss Elizabeth Fuentes and Miss Tess Kabigting. Sa atin pong mga alcohol, gloves and face mask, libre po lahat yan. Sa Simplicity Craft and Frame County, marami pong salamat. Sa atin pong mga pari na naririto ngayon for their generous contribution of their time and resources na din, hindi ko na po kayo iisa-isahin, marami pong salamat. At syempre sa namuno ng ating pagdiriwang ngayong umagang ito, for his generous support, continuous support, and his generous sharing of his time sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio at sa buong Archdiocese. Alam po natin kung gaano siya kabisi. He is the incoming president of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero nandito siya sa ating piling upang ipadama ang kanyang suporta sa atin. Maraming pong salamat at palakpakan natin, Most Reverend Gilbert A. Garcera. Maraming pong salamat. Narito din po ang ating diakono. Maraming salamat. Sa pagkakataon pong ito, gusto po nating ipakita sa inyo kung gaano ka-generous ang Diyos sa paggamit niya sa mga tao na bukas ang puso para iparamdam sa ating lahat ang kanyang pagiging generous. Ginamit niya ang mag-asawang ito upang ibahagi ang kanilang resources, particularly yung kanilang lote at yung kanilang property na pinag-ipunan nila ng mahabang panahon. Bunga ng kanilang pawis at pagod bilang mag-asawa. Tatawagin po natin ang mag-asawang Mel and Jim Silva sa harapan upang for the ceremonial signing of their donation to National Shrine of St. Padre Pio, Roman Catholic Archbishop of Lipa through the National Shrine of St. Padre Pio for the ceremonial signing of their deed of donation, together with Mrs. Nonet Magsumbol as witnesses and attorney Mel Katipon. Pwede pong tawagin natin silang dalawa dito bilang witnesses ng ceremonial signing. Okay po. Libre po nilang ibinigay ang kanilang property and sa pambansang dambana. Palakpakan po natin ang mag-asawa. Tatawagin din po natin ang His Grace, Archbishop Gilbert, para po sa ceremonial signing ng Deed of Donation. Babasahin ko po ang deed of donation na inihanda ng ating legal consultant para po sa donation ni Mr. and Mrs. Melania and James Silva. This deed of donation made and executed by and between Melania Silva, married to James Lee Silva Jr., of legal age, Filipino, with residence and postal address in Silangan Road, Barangay San Miguel City and Santo Tomas Province of Batangas, hereafter referred to as the donor, and Roman Catholic Archbishop of Lipa, represented in this act by His Most Reverend Gilbert A. Garcera, D.D., Archbishop of Lipa, of legal age, Filipino, and with official residence and postal address at number 1 Calle Arzobispado, Barangay Mataas na Lupa, Lipa City, hereinafter referred to as the donee. Witnesseth
whereas the donor is the absolute and registered owner of 2 parcels of land covered and embraced by tax declaration numbers 1026-018-07-806 and 1026-018-20790, both located in Barangay San Miguel, City of Santo Tomas, Province of Batangas, of which parcels of land, along with all the improvements that may be found thereon, are more particularly described as follows, blah, 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 that for and in consideration of the love, affection, trust, and respect which the donor has for the donee, the donor does hereby voluntarily give, transfer, and convey by way of donation unto the donee, its assigns and successors in interest, the herein above described parcels of land containing the areas of 232 square meters and 274 square meters, along with all the improvements that may be found thereon as reflected on their respective tax declarations, subject to the following conditions, namely, the donated property shall remain permanently affiliated with and under the pastoral and spiritual care of the National Shrine of St. Padre Pio. They shall be used solely for religious, charitable, or institutional purposes aligned with the mission and vision of the shrine and the Roman Catholic Archbishop of Lipa. B, the donee shall not sell, transfer, mortgage, or otherwise dispose of the said properties to any third party. They shall remain in the custody and stewardship of the National Shrine of Padre Pio for as long as they exist. C, the donee shall install and maintain a small, tasteful plaque on the donor's preferred spot in the donated properties that reads, "This property was lovingly donated by James and Melania Silva from San Diego, California. May all who visit here say a short prayer for them, especially offering Mass every 13th of October, their wedding anniversary, October 13, 2013. That the donor hereby affirms that this donation is not made with intent to defraud her creditors and that she has sufficient funds and property reserved for herself and her obligation. That the donee hereby accepts this donation of the above described real properties with all the improvements thereon and expresses its gratitude for the kindness and liberality of the donor. And witness whereof, the parties here to have hereunto set their hands this blank or the date in Lipa City. Donor Melania G. Silva with the conformity of James Lee Silva Jr. and on the part of the Roman Catholic Archbishop of Lipa, donee represented by Most Reverend Gilbert A. Garcia, D.D., and 2 witnesses. And then the acknowledgement portion. Palakpakan po natin ang mag-asawa. As a sign of gratitude of the Parish and National Shrine of St. Padre Pio, we shall invite Mr. James and Miss Melanie Silva in front with the Archbishop, also with our witnesses, with our parish priest and rector, also with our parish pastoral council, also with the shrine ministry head, to offer and give the sign of our gratitude, the plaque of appreciation, and the episcopal blessing. The citation will be read by Father Paul. The National Shrine and Parish of St. Padre Pio presents this plaque of appreciation to Mr. and Mrs. James and Melania Silva with deep gratitude for their generous gift of property in Barangay San Miguel, City of Santo Tomas, in support of the mission and ministry of the National Shrine of St. Padre Pio. Their selfless generosity reflects their deep faith, compassionate heart, and enduring love for the Church, given this 23rd day of August in the Jubilee Year of Hope 2025. Signed, Reverend Father Oscar L. Andal, Parish Priest and Rector, and Most Reverend Gilbert A. Garcia, D.D., Archbishop of Lipa. We shall also give the episcopal blessing from the Archbishop, His Excellency Most Reverend Gilbert A. Garcia, D.D.,
hereby bestows, confers, and imparts the requested episcopal blessing to James and Melania Silva, invoking an abundance of divine graces through the intercession of Saint Joseph, our principal patron, and the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Kaysasay, given this 23rd day of August, year of our Lord, during the Saint Padre Pio Day of Prayer and Healing, Santo Tomas, Batangas. Signed, Most Reverend Gilbert A. Garcera Didi, Archbishop of Lipa. Palakpakan po naman natin si Mr. and Mrs. James and Melania Silva. Good morning po. Today, tunay na nagpapakumbaba na ibahagi ang isang bagay na aming pinagpaguran at minahal ng higit sa 20 years po. Sa kabila ng mga hamon at ligaya sa buhay, ang aming tahanan ay naging isang biyaya. Buong puso naming inaalay ito upang maglingkod sa isang mas dakilang layunin. Naniniwala kami na ang Panginoon sa kanyang ganap na karunungan ay laging may plano na mas maganda kaysa sa amin po. Maraming salamat po. Good morning. Through the years of this blessing, we have come to learn that you don't have to be great to give something so beautiful. We are but a testament of the Lord's grace that with prayer, trust, and hope, all things become possible. In adversity and in joy, we have embraced them all, and it is with our deepest honor that we offer this humble, but the journey and the grace, the grateful for us in our guiding hand. Tunay nga pong kayang padamihin ng Diyos ang kakaunti kung handa ang ating puso at isip na palaging gamitin ng Diyos to confirm His words. God cannot be outdone with His generosity. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsiupo sa mandali habang inihahanda natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay nawala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina,
Salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba. Ang lagi mong palakpakan po natin si Padre Pio. Turuan mo kami sa hirap at dusa. Maging gabay sa aming pagsikap na maging kaaya-aya ang buhay namin sa Diyos Ama. Ang mga prinosisyon ngayon ay relikya, gamit o ginamit ni Santo Padre Pio ang kanyang globes at ang bahagi ng kanyang katawan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Lahat tayo, O Diyos ko, Kinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nalipastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopootan ang kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika, na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na, sa tulong ng inyong mahal na grasya, ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang iyong anak na si Jesucristo, ang aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ng pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag dakay ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigikit sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit. At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay
batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Tuwing ika-23 ng bawat buwan, tayo po ay nagbabahagi ng mga kwento ng pagpapagaling at himala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga patotoong ito ay mula sa mga deboto na nagsumite, naghulog ng kani-kanilang mga kwento sa atin pong Sanctuary of Relics, mga kwento ng panalangin, pag-asa, at gayon din ng kagalingan. Ngayon pong buwan ng Agosto, nakatanggap po tayo ng 87 na pasasalamat at petisyon mula sa ating mga deboto. At 11 sa kanila ang nagbahagi ng kanilang mga personal na karanasan ng kagalingan mula sa matinding karamdaman. Tatayo po ang lahat. Pagpapatuloy natin ang ating healing liturgy, aawitin natin ang Come, Holy Spirit. Itaas natin ating kanang kamay at ilagay ang ating kaliwa sa may dibdib at awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Iham natin ang Come, Holy Spirit. Diyos amang nasa langit, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapagaling. Ipinaramdam mo sa amin ang iyong pagmamahal sa lumang tipan at sa pamamagitan ni Jesus ang iyong anak. Patotoo ng pagmamahal sa amin, naramdaman namin ang iyong presensya. Hindi kami iniwanan ni Jesus. Bagkos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, patuloy na binubuksan mo ang aming buhay upang maranasan namin, maramdaman namin ang iyong pagmamahal. Sa awiting ito, Come, Holy Spirit, hinihingi natin ang Espiritu Santo upang hipuin tayo, hipuin ang pagmamahal ng Diyos, awa ng Diyos, pagkalinga ng Diyos. O Espiritu Santo, aming gabay, tulungan mo kaming makapagdasal upang sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, maramdaman namin ang init ng pagmamahal ng Diyos, init ng pagpapagaling sa aming mga karamdaman, sa aming katawan, sa aming isip, sa aming kalooban, sa aming
kaluluwa. O mahal na Birhen Maria, Ina ni Jesus at ina naming lahat, yakapin mo ang bawat isa sa amin ng iyong pagmamahal upang sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong kamay, maramdaman namin na yung kamay na iyon ay siyang humawak kay Jesus, ang aming Panginoon at tagapagpagaling. O Santo Padre Pio, sa araw na ito, araw mo, ibinibigay mo sa amin ang iyong sarili upang ipaalala sa aming lahat na huwag kaming mag-alala, maging mapag-asa at makapagdasal, makapagbalik loob sa Diyos. O Panginoon, tulungan mo kami ngayon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, maranasan namin ang iyong pagpapagaling. Hipuin mo ngayon ang mga karamdaman sa aming katawan, sa aming pag-iisip, sa aming kaluluwa, at sa aming kalooban. Dinadala namin sa iyo ang problema ng aming pamilya, ang mga kaibigan, mga kasama namin sa bahay, at lahat ng mga kakilala, idinudulog namin sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at sa tulong ng Espiritu Santo, maramdaman namin na kahit na kami makasalanan, mahal na mahal mo pa rin kami. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Manahimik tayo upang ihanda ang ating sarili sa pananalangin para sa pagpapagaling. Lahat tayo, Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang may alay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Sabay-sabay natin dasalin ang panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili na makidalo sa banal na misa, kasama ng kapwa lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako. Alasin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin. Sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Ito ang globes na ginamit ni Santo Padre Pio. Sumayin niyo ang Panginoon
at sumainyo Sa rin. pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataon pong ito, gagawin natin ang paggagawad ng langis ni Padre Pio. Sa paglapit po ninyo sa mga ministro at mga pari, ilalahad ninyo inyong dalawang kamay, lalagyan kayo ng langis sa inyong noo at sa inyong mga palad. Kayo na po ang maghahaplas nito sa bahagi ng katawan na kinakailangan ng kagalingan. Tayo pong lahat ay malalangisan, huwag tayong magsiksikan. Gagawin natin ito ng tahimik habang umaawit ng awit kay Santo Padre Pio. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me,
Francesco Forgione nga lang ibinigay sa'yo ng iyong butihing magulang. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng poong may kapal. Sa mura mong gulang na ika'y sakitin, nanatili sa iyo pagkamadasalin. Di mo alintanang anumang gawain, itong paglalaro di mo napapansin. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Sa iyong pagkapari ay nakita sa'yo malasakit at pag-ibig sa kapwa-tao. Tanang karamdamang idaing sa iyo, walang pasubaling pinagagaling mo. Sa iyong buhay bilang Cappuccino, panagang amang si Francisco, tapat sa nasa ng poong ama, at dalisay na pag-ibig kay Maria. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Ang makasalanang sa'yo'y nangumpisal, tsak magkakamit ng kapatawaran. Walang pagdududang awa ay kakamtan, pagkat dalangin mo'y makapangyarihan. Sa 50 taong may stigmata ka, ang hapdi at kirot di mo alintana. Di ka dumadaing, di ka nabalisa, sa ating Panginoon ay nakiramay ka. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Sa iyong pagyao, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga pagluhod, batid naming lahat iyong idinudulog. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig
ay tatayo para sa panghuling bahagi ang pagbabasbas ng mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundles, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pwede na pong ialay ang bulaklak kay Padre Pio. Sa mga nagnanais pang mag-alay ng bulaklak, meron tayong bulaklak sa gilid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at kulay pula sa kahilingan. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa